habang hinihintay ang buong desisyon ng Korte Suprema sa TRO petition ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa ICC warrant. Iisa ang tanong ng marami, mababawi pa ba ng gobyerno si former President Rodrigo Duterte sa The Hague? Narito ang agenda report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas. Inilabas na ng Korte Suprema ang boto ng mga mahistrado sa TRO petition ni Senator Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng ICC. Nang matanong namin tungkol dito, sinabi ng isa sa mga abogado ni de la Rosa na si Attorney Ferdy Topacio na dapat may naging pagdinig at representasyon ng senador bago inilabas ang warrant. Ayoko na kasing mamulitika dyan eh. Hindi naman tayo UP College of Law na lahat pinupolitika eh, no? Pero just a brief rejoinder to Dean Paulo. Yung sinasabi po niyang part nga ng batas natin under the Constitution itself. But merong non-negotiable dyan. Yung Bill of Rights, yung due process na hindi lamang sa Constitution natin makikita, ngunit sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa International Declaration of Civil and Political Rights, nandun rin yun ang word na due process. Sagot ni UP College of Law Associate Dean Attorney Paulo Tamase, normal at legal ang pagiging lihim ng warrant proceedings para maiwasang makatakas ang akusado. I think maganda ko yung point no, na yung warrant proceeding nga po ay secret at hindi naman po represented yung partido doon sa warrant proceeding. Pero hindi po yun naiiba doon sa domestic processes natin. Sa domestic process din po natin, hindi naman po represented yung abogado sa judge at the warrant stage. At may issue po yung warrant na hindi talaga alam nung accused dahil po kung malalaman po na accused ahead of time yung warrant, precisely magkakaroon siya ng incentive or reason na hindi na po tumalima doon sa utos ng korte na humarap siya sa trial. Sa usapin naman ng kakayahan ng Pilipinas na maibalik pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Tamase na nakadepende ito sa ehekutibo dahil magkaiba ng batas ang ICC at ang Korte Suprema ng Pilipinas. Is it possible that if the Supreme Court decides that we are not under the jurisdiction of the ICC, mapapabalik ba dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte? Well, if nagdesisyon po yung korte natin na wala po sa ICC, parang hindi ko rin po makita kung paano i-enforce ng Korte Suprema yung pagbabalik. Siguro po maaaring yung executive department natin bilang pagsunod doon sa desisyon ay mag-file ng isang request para ibalik po. Pero I think it highlights nga po yung pagkaka-unique nitong proseso na ito. Kinikilala naman natin na hindi siya normal na bahagi ng ating judicial process kasi wala pong control ang Korte Suprema sa ICC. In the same way na wala pong control yung ICC natin sa Korte Suprema. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mga diskusyon kaugnay ng legalidad at proseso ng warrant proceedings sa ilalim ng international at domestic laws. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.